sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong napakagandang programa. Ako si Moira, tubong Quezon Province at dito nakatira ngayon sa Lukban. I am working in DSWD na palaging nasa field. Nature ng work namin ay ang pagbabahay-bahay para ma-assess kung sino ang mga dapat na ma-qualified na mabigyan ng tulong ng gobyerno tulad ng 4Ps. Papa Dudut, lumaki ako sa mga kwentong aswang. Yung mama ko kasi ginawa niyang bedtime story sa amin yon. Parang yun na rin yung bonding moment namin noong bata pa ako. Lumaki kasi ang mom ko sa Capiz pero lumipat siya ng Quezon para magtrabaho at doon nga niya nakilala ang papa ko. At yun nga dito sa Lukban nagtayo ng pamilya ang mga magulang ko. Papa Dudut, hindi lang aswang ang madalas na ikwento noon sa amin ni mama. Pating experience niya sa nuno or duwende ay meron din. Nagkaroon din ako ng doubts doon sa mga kwento niya noong lumaki ako. Pero nawala yon nung madiscover kong may special psychic abilities siya. Yes, may third eye si mama. At minsan siyang naging aswang hunter noon sa Capiz. Anyway, sisimulan ko ang aking kwento many years ago. Nangyari ito sa isang barangay sa isang probinsya sa Bicol. Liblib yung barangay at sobrang konti ng tao. 2 PM pa lamang noon kaya sinipagan pa akong magbahay-bahay. Sayang din kasi yung 30 pesos per bahay nakikitain ko. Hindi ko namalayan habang ako ay naglalakad ay wala na pala yung tanod na kasama ko. So mag-isa na lamang ako. Kahit hapon at tirik ang araw, ang creepy ng pakiramdam ko sa paligid. Yung feeling kasi ay parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw mo pero hindi mo sila makita. At saka nung araw na yon ay iba ang amoy ng paligid. Parang may patay na hayop sa paligid, Papa Dudut. Inobsorbahan ko noon ang mga bahay sa paligid at lahat ay nakakatakot. Ayaw ko manghusga noon pero ang pakiramdam ko noon, yung mga nakatira sa bawat bahay ay parang hindi gagawa ng mabuti sa akin. Basta habang naglalakad ako ay panay ang pagtaas ng mga balahibo ko sa katawan ko. Hanggang sa makarating ako sa gubat at nasorpresa ako dahil may mga bahay akong nadaanan sa gitna ng gubat. Pero hindi ako nangahas na mga tok kasi ang creepy talaga. Hanggang sa narating ko noon yung 2 bahay na barong-barong sa dulo ng daan. Lumapit ako at sumilip. Pagsilip ko ay may tao. 2 silang pamilya. So agad ako nagpakilala bilang taga DSWD at i-interviewin ko sila. Pumayag naman sila at humarap sa akin ay ang kanilang padre de pamilya na nagngangalang Metrio. Nagsimula na ako ng tanong ko kay Tatay Metrio. Kakaiba yung nararamdaman ko. Parang lumalaki yung ulo ko tapos sila Tatay Metrio lang ang nakatitig sa akin. Hindi pa kumikibo. So bigla ko siyang ginulat at napajoke para mawala yung kaba ko. Nagulat ako noong pagtingin ko sa mata niya ay baliktad ako. Hindi ako naniniwala sa aswang pero isa yon sa mga palatandaan, hindi ba? Hindi ako nagpahalata at patuloy na nagtanong. Nagsimulang magsalita na si Tatay Metrio. Ilang taon na po kayong nakatira dito? Tanong ko sa lalaki. Matagal na. Dito na ako lumaki.
Ang alam ko ay dito rin nakatira mga ninuno ko, sagot ni Tatay Metrio. Siya nga po pala, curious lang ako. Yung mga kalapit ninyong bahay, may mga nakatira po ba doon? O sisa ako nang maalala ko yung mga nadaanan kong nakakatakot na bahay. Oo, kaso natutulog sila pag-araw. Bali mga kamag-anak namin sila. Pagbabahagi ni Tatay Metrio sa akin. Ganun po ba? Akala ko po kasi tatay, mga abandonadong bahay. Bala ko pa naman po sanang katukin sila para sa 4-piece. Siya nga po pala, nakakarating po ba sa lugar ninyo ang ilang tulong na nagmumula sa gobyerno? Tanong ko ulit. Oo naman, naaabutan naman kami ng tulong dito, lalo na kapag panahon ng bagyo. Yung biyenan ko sa kabilang bahay nakakatanggap ng pensyon mula sa gobyerno, sagot niya sa akin. Samantala itinanong ko rin kung ano ang ikinabubuhay nila. Ang sabi ni Tatay Metrio ay wala siyang trabaho o pera pero nakakasurvive sila sa buhay dahil sa biyaya ng gubat. Nagtatanim sila ng mga gulay, namimitas ng mga prutas mula sa mga ligaw na puno at nangangaso sila kapag gabi. Anong klaseng karniyang hinuhuli at kinakain ninyo? Diretsahan pero kinakabahang tanong ko kay Tatay Metrio. Wala kasi akong nakitang mga manok, baboy at baka sa paligid. At saka syempre may hinala na akong aswang ang pamilyang napuntahan ko. Kaya gusto kong malaman kung ano ang kinakain nila. Sa kabilang banda ay ngumisi sa akin si Tatay Metrio. Marami madalas ay baboy ramo. Kumakain din kami ng aso. Paborito namin ang mga laman loob. Makabuluhang sagot nito sa akin. Napansin ko naman na nakatitig yung mga anak niya sa akin pero nakabaliktad ang mga ito. So sinabihan ko si tatay na sawayin yung anak niya kasi baka maaksidente. Tay Metrio, hindi ba sila maaksidente sa ginagawa nila? Tanong ko. Hayaan mo lang sila, naglalaro lang sila, sagot ng padre de pamilya. Muli kong tinignan ang mga bata at hindi ko maiwasang kilabutan dahil nanlilisik ang mga mata nila sa akin. Na para bang isa akong masarap na pagkain. Naintindihan ko kung bakit ka natatakot sa amin. Maya-maya ay sabi ni Tatay Metrio sa akin. Naku, hindi naman po ako natatakot sa inyo. Pag dinay ko naman. Alam kong alam mo kung ano talaga kami. Mahinahong sabi ng lalaki. Tama ka, mga aswang nga kami. Lalo akong kinilabutan sa self-confession ni Tatay Metrio. Gumilis ang tibok ng puso ko at parang gusto ko nang umalis sa loob ng bahay nila. Aswang kami pero hindi kami nangangain ng tao. Sinasanay ko lang ang mga anak ko na kumain ng hayop. Huwag kang matakot, hindi ka namin kakainin. Ang wika ni Tatay Metrio pagkatapos ay ngumiti ito sa akin. Pero kahit na sinabi na yon ng kaharap ko ay hindi ko pa rin makuhang maging komportable. Humingi na lamang ako ng pasensya at sinabi ko sa kanila na first time kong makaharap ng isang pamilyang aswang. Pinapakain pa nila ako pero tumanggi na ako. Pagkatapos ay magalang akong nagpaalam. Pinangako ko rin sa kanila na makakarating ang form nila sa DSWD para mapasama sila sa 4-piece. Nagpasalamat naman sa akin ang pamilya ni Tatay Metrio. Pagkatapos noon ay mabilis na akong umalis. Nagkataon naman na nakasalubong ko yung tanod na kasama ko kanina. Agad niya akong nilapitan at binulungan. Bakit ka pumunta rito, ma'am? Lungga ito ng mga aswang, aniya. Oo, alam ko. Umamin sa akin yung isa sa mga residente rito. Pabulong kong sagot. Tapos ay nagmamadali kaming lumabas ng gubat at doon ay nakita kong naghihintay din sa amin yung ibang mga kasama kong taga DSWD. Papadudot pagkatapos noon ay naging alerto na ako sa mga pinupuntahan kong bahay lalo na kapag located sa mga liblib na lugar. Bago ako mag-proceed ay tinitingnan ko muna ang kanilang mga mata. Kapag baliktad ng reflection ko ay medyo lumalayo na ako dahil hindi lahat ng aswang ay katulad ni Tatay Metrio na mayroong self-control. Pero ayon sa awa naman ng Diyos. Wala na ako na-encounter noon na aswang pagkatapos ng pamilya ni Tatay Metrio. Anyway, makalipas ang 5 taon ay nabalitaan naming magpapakasal na ang pinsan ng mama ko, si Tito Jason.
Kasing edad ko lamang siya at siya ang isa sa close relatives namin. Imbitado kami sa kanyang kasal na gaganapin sa Bicol, sa lugar ng fiancé niya. Kaya agad kaming bumiyahe noon mula sa Lukban hanggang Sorsogon. At doon ay namit namin ang mga kamag-anak namin na naunang dumating sa amin. Then namit namin si Tito Jason kasama ang kanyang fiancé na si Milagros o Mila. Pero nang makita ko si Mila ay mabilis akong kinilabutan. Bahagya ko na paatras at hindi agad nakakibo. Dahil nakita ko sa kanyang mga mata ang baliktad kong reflection. Ibig sabihin, aswang si Mila. Ngunit hindi ako nagpahalata at binati ko pa rin si Mila at nagbeso pa kami. Kaso ang weird lang, pagbeso niya sa akin ay narinig kong inamoy niya ako. Kaya agad ko rin tinapos ang pagbeso at nag-advance best wishes ako sa kanila. Samantalay naidaos naman ang maayos ang kasal ni na Tito Jason at Tita Mila. Pero hindi sa simbahan, kumbaga ay farm wedding ang team at parang civil wedding ang ganap. Hindi pare ang nagkasal. Taga-gobyerno na kilala ni Tito Jason. Sa kabilang banda ay na-inform naman kami na hanggang alas 5 ng hapon lang noon ang celebration dahil hindi raw pwedeng magpagabi si Tita Mila. Naintindihan ko naman yon kasi isa siyang aswang. Ang tanong, ano kaya ang kanyang kinakain? Kumakain ba siya ng hayop? Baka tao? Nangamba din ako noon para sa tiyuhin ko dahil ang pagiging aswang ay pwedeng makahawa. Lalo na kung intensyon ni Mila na gawing aswang din ang asawa niya. Habang nagsisialisa naman ang mga bisita ay nakita kong umalis mag-isa si Tita Mila. Ewan ko ba pero nagpa siya kung sundan siya. Hindi naman kalayuan ang pinuntahan niya at nakita kong may minute siyang lalaki malapit sa puno ng mangga. May inabot itong isang basket sa kanya papadudot. Habang tinititigan ko sila sa malayo ay agad kong namukaan yung lalaki. Nanlaki ang mga mata ko dahil kilala ko yon, si Tatay Metrio. Lalo pa akong kinilabutan nang biglang bumaling ang tingin sa akin ni Tatay Metrio. At sinundan naman siya ng tingin ni Tita Mila. Nakaramdam ako ng panghihilakbot kaya agad akong umalis at bumalik sa venue kung saan ay naroon ang mga kamag-anak naming hindi pa umaalis. Habang naglalakad pabalik ay inisip ko kung kaano-ano ni Tita Mila si Tatay Metrio. Kamag-anak siguro, pwede rin kaibigan, pero iisa lang ang sigurado ako noon, na pareho silang aswang. Moira, okay ka lang ba? Napalingon ako sa boses na nanggaling sa likod ko at nagulat ako na kasama na niya si Tatay Metrio na nakangiti sa akin. Ayos lang ako. Nagulat lang ako kasi kasama pala si Tatay Metrio. Sagot ko sa aking tiyahin. Nasabi nga sa akin ni Kuya Metrio na nagkakilala na kayo. Ang sabi naman ni Tita Mila sa akin. Oo, 5 years ago noong nagawi ako sa place nila. Sagot ko naman. Pagkatapos ay bumaling naman ako sa lalaki. Kumusta naman po kayo, Tatay Metrio? Naprobahan po ba yung 4-piece ninyo? Tanong ko sa kanya. Oo, buwan-buwan na ako nakakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Salamat, Moira. Malaking bagay din yon para sa pamilya namin. Sagot naman ng lalaki. Magkaano-ano pala kayo ni Tita Mila? Usisa ko. Magkapatid kami sa ama. Masayang sagot naman ni Tita Mila. Ganun po ba? Mabuti Tatay Metrio at nagkita ulit tayo. Sabi ko sa aswang. Wala na kami doon sa dati namin tinitirhan. Nasa Quezon na kami nakatira ngayon. Misteryosong wika ni Tatay Metrio sa akin. Nagulat naman ako at bumilis ang tibok ng puso ko sa sobrang kaba. Saan po ba sa Quezon? Lukban. Nakangisin itong sagot sa akin. Doon palang papadudot ay kinilabutan na talaga ako. Kailan pa po? At saka saan sa Lukban? Usisa ko pa sa aswang. 1 taon na rin ang nakakaraan. Doon na kami nakatira ng pamilya ko sa Barrio Abang Road. Pagkarinig ko noon papadudot ay lalong tumaas sa mga balahibo ko sa buong katawan. Kasi medyo malapit lang. Ang Abang Road sa bahay namin sa Hilrada malapit sa Lukban, Sampaloc Road.
Ang ibig sabihin ay wala akong kalam-alam na meron ng kumpirmadong aswang sa bayan namin. Sinubukan ko na huwag magpahalata na natatakot ako sa dalawang aswang na kaharap ko at ngumiti lang ako sa kanila. Buti na lamang at lumapit sa amin sina Tito Jason at ilan naming kamag-anak. Matapos namang ipakilala si Tatay Metrio kay Tito Jason ay umalis na po ito. Samantala nagstay kami ng isang gabi sa Sorsogon ng 2 pang araw bago umuwi ng Lukban. Habang nasa biyahe ay napag-usapan namin si Tita Mila. Aswang yung asawa ni Jason, wika ni Mama sa akin. Napansin din niyo pala yun? Sagot ko naman. Alam niyo ba ma, kapatid pala niya yung naikwento ko sa inyo dati na self-confessed aswang na namit ko dito sa Sorsogon habang nagtatrabaho ako sa DSWD. Sino, yung Metrio ba yun? Natuwa naman ako nang natatandaan pa yun ni Mama. Opo, magkapatid pala sina Tatay Metrio at Tita Mila sa ina. Small world talaga, sabi ko. Halos magkakamag-anak naman ang mga aswang eh. Baka nga kamag-anak din nila yung mga aswang na naengkwentro ko doon sa Capiz dati. Sabi naman ni Mama sa akin. Nakausap ko na si Mila at nangako naman siya na hindi siya mananakit ng kamag-anak. Dagdag pa niya. Emma, ano raw nga yung mga karning kinakain nila? Nasabi ba sa inyo? O sisa ko naman? Baboy, baka, kambing, aso. Halos lahat naman ng hayop na may dugo ay kinakain nila. Maliban lang sa pusa. Sagrado, saan kanila ang pusa? Kwento pa ni Mama sa akin. Samantala makalipas pa ng ilang taon ay ilang beses kong na-meet si Tita Mila at ayos naman siya. Mabait at hindi siya kasing creepy ni Tatay Metrio. Kapag nag-uusap kami normal lamang, hindi mo siya mapagkakamalang aswang. At saka siya na rin mismo ang umamin sa akin na isa talaga siyang aswang pero hindi siya nananakit ng tao. Nagsabi pa nga siya sa akin na may advantage din daw ang pagkakaroon ng aswang na kamag-anak. Kasi protektado raw kami nito laban sa mga taong gustong manakit sa amin. At ginagarantiya din niya sa amin na hindi niya gagawing aswang ang asawa niya. Papadudot pagkatapos noon ay unti-unti ko nang natanggap ang katotohanan na ang mga tao at aswang ay nagko-coexist sa mundo. Kaya unti-unti nang nawala ang takot ko sa kanila. At unti-unti ko na ring kinalimutan ang tungkol kay Tatay Metrio dahil wala namang napapabalitang pag-atake ng aswang dito sa Lukban. Sa kabilang banda ay lumipas ang ilang pang taon at nag-asawa na rin ako, si Joshua, at dito kami sa Lukban, naninirahan at nagtayo ng pamilya. Dito kami nakatira malapit sa Lukban Christian School. Masaya naman ang aming pagsasama hanggang sa mabuntis na ako. At doon nagbalik ang takot ko sa aswang. 4 months pregnant ako noon nang makaranas ng tik-tik sa aming bahay. Kapag malakas ang tunog ng tik-tik, huwag kang matakot kasi nasa malayo yan o kaya ay nasa himpapawid. Kapag naman mahina ang tunog ay nasa paligid at malapit lamang yan. Natatandaan kong sabi noon sa akin ni Mama. Natatakot ako noon kasi madalas ay mahina ang tik-tik na naririnig ko sa bubong at bintana ng aming bahay. Isang gabi around 11 p.m. Hindi ako mapakali ng mga oras na yon dahil banas na ako at hindi ko ma-explain. So sabi ko kay Joshua ay lakasan niya yung electric fan dahil ang banas. Yung paanan namin ay bintana na jalousie na kapag binuksan mo ay makikita mo na yung bukid sa Barrio Abang. Hindi din totally nakasarado ang bintana dahil nakalusot doon yung antena ng TV namin. May bawang naman sa may bintana kaya okay lang kahit may maliit na siwang. Nang tumayo yung hubby ko, may narinig kaming malakas na huni ng ibon sa gubat, as in malakas talaga. Natawa pa ako dahil ang sabi ng asawa ko ay palaka lang daw yon, kaya hindi na namin pinansin. And after a couple of minutes ay napabalikwas ako sa gulat dahil may bumagsak na malakas na kung ano sa bubungan namin. Ang nasa isip ko ay baka bunga lang ng puno, pero wala akong narinig na gumulong sa bubong at nahulog sa lupa. Tumingin ako noon sa asawa ko tapos ay naabutan ko siyang nakatingin din sa akin. Ang sabi niya ay ano yun?
Nakiramdam muna kami sa nangyayari sa paligid at maya-maya ay nakarinig kami sa labas ng bintana namin ng mahinang tunog. Ik, 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 ik. Tapos ay sobrang bagal. Yung balahibo ko sa batok ay halos magtayuan lahat. Yung asawa ko ay naistatwa sandali dahil may kumakaluskos sa bintana. Nakita rin namin gumagalaw yung antena na parang hinihila. Nilakasan ko talaga yung loob ko dahil kapag natakot ka at kung aswang man talaga yung narinig namin ay babalik-balikan ka noon. Tumayo ako saka sumigaw. Kilala kita. Taga dyan ka lang sa Barrio Abang. Umalis ka dito. Isa lang ang nasa isip ko noon, si Tatay Metrio o ang isa sa pamilya niya ang maaaring gumagawa noon. Maya-maya pa ay narinig namin yung mga manok ng kapitbahay na nag-iingay. Putakan ng putakan. Yung asawa ko ay nakabawi din tapos ay kinalampag nga yung bakal na katabi naming matulog. At nagulat pa ako nang lumabas yung kapitbahay namin tapos ay pinapatunog niya yung itak na parang hinahasa. Narinig ko pa ang sabi nito. Sige, litsugas kang aswang ka. Bumalik ka rito at puputulin ko yung dila mo. Gagawin kitang longganisa. Mamayang kaunti ay tumawag sa cellphone ko si Mama na nakatira pa rin noon sa dating bahay na tinitirhan ko sa Hilrada. Kumusta ka na dyan? Napatawag ako kasi may bumisitang aswang dito. Ang sabi nito sa akin. May aswang din pong bumibisita sa amin. Buti na lang at matapang yung kapitbahay naming Lasenggo. Ang sabi ko naman. Si Tatay Metrio kaya yun? May palagay akong hindi si Metrio o ang pamilya niya. Kasi konektado na siya sa pamilya natin. Baka ibang angka ng aswang yung umaatake sa inyo dyan. Ang sabi pa ni Mama. Kumusta naman kayo ng asawa mo dyan sa bahay? Agad naman akong sumagot. Eto, ayos naman po kami ni Joshua. Eto, lumabas na rin ang asawa ko at tinatanaw ko na nag-uusap na sila ng kapitbahay namin. Lumabas siya? Anong dala niyang armas? Nag-aalalang tanong pa ni Mama. May hawak po siyang itak, sagot ko naman. Habang kausap ko naman si Mama ay may hawak din akong sandata noon laban sa aswang. At kahit na nagsisilabasan na yung ibang mga kapitbahay namin ay hindi pa rin ako nagpapasiguro na umalis na ang aswang. That time kasi ay may narinig pa akong mahinang tik-tik. Gusto mo pumunta ako ngayon dyan? Tanong ni Mama sa akin. Wag na po, okay lang po ako. Baka mapahamak lamang kayo kapag lumabas pa kayo. Nag-aalalang sabi ko. Hindi ako mapapahamak. Alam mo namang aswang hunter ako nung kabataan ko. Pabiro pa niyang sabi sa akin. Mamayang kaunti ay narinig kong may mga yabag na nagmumula sa aming bubong at kasabay noon ay ang ingay ng mga kapitbahay namin. Ayun yung aswang! Pagkatapos noon ay narinig kong nagtakbuhan ng mga kapitbahay namin. Pumasok na rin ulit noon si Joshua at agad akong pinuntahan. Umalis na yung aswang, sabi ng asawa ko sa akin. Babalik pa kaya yung aswang na yun? Nag-aalalang tanong ko. Malamang hindi na kasi alam niyang papatayin na siya ng mga kapitbahay natin. Wika pa ni Joshua sa akin. Kinaumagahan ay dumating si Mama sa bahay namin at inabot niya sa akin yung boteng may lamang langis. Nakakatakot din pala kapag may hawak kang ganito. Once na kumulo kasi ay matik na may kakaiba sa paligid. Sa kabilang banda ay nagpasya na rin si Mama na matutulog muna doon ng ilang araw para magbantay sa amin. Agad namang pumayag si Joshua since close naman sila ng mama ko. At bago sumapit ang gabi, nagsunog sina Mama at Joshua ng goma tapos ay nagsaboy din ng asin sa bubungan namin. Samantala after 2 days ay wala nang nagpakita o nagparamdam na aswang sa amin. Pero isang umaga ay nakita kong nag-uusap sina Mama at Tatay Metrio sa gate. Agad naman akong tinawag ni Mama kaya lumapit ako. Moira, hindi ako o ang pamilya ko ang umatake sa inyo noong isang gabi. Wika ni Tatay Metrio sa akin. Alam naman po namin yun. Hindi nyo magagawang atakihin kami kasi parang kamag-anak na rin namin kayo. Ang sabi ko naman. Pero anak, sabi sa akin ni Metrio, may ibang lahi ng aswang dito sa Lukban. Ang sabi pa ni Mama. Naagad na sinugundahan naman ni Tatay Metrio. Kalabang angka namin yon. Ang masama ay nananakit sila ng tao.
Kaya ako pumunta rito ay para balaan kayo. Lalo na't alam ng mga ito na konektado kayo sa akin. Concern niyang wika. Kaya kailangan natin maging alerto, lalo na't buntis ka, Moira. Sabihin mo sa asawa mo na bago kayo matulog ay siguraduhin ninyong nakasarado ang mga bintana at pintuan. Mag-ingat din kayo sa mga nakakasalamuhan ninyong tao. Wika naman ni Mama sa amin. Nalalaman ninyo naman agad kung aswang ang isang tao o hindi. Kaya wala kayong problema sa parting yon. Basta magdoble ingat kayo ng asawa mo, lalo na't mabango na sa mga aswang ang babaeng buntis. Paalala pa ni Tatay Metrio. Simula noon, Papa Dudut, ay naging maingat pa kami ni Joshua dahil nga buntis ako ay naging lapitin talaga kami ng mga aswang tuwing gabi. Hindi lang sila makaubra kasi palaban kami at ang mga kapitbahay namin. Hanggang sa isang araw ay pumunta si Tatay Metrio ulit sa bahay namin at sinabihan niya ako na kilala na niya ang aswang na umaatake sa amin. Isa raw itong pamilya na nangungupahan sa Imabini Street at syempre nagmula ito sa kalabang aswang. Pinagbantaan na raw ni Tatay Metrio ang mga aswang na ito na huwag akong gagalawin o gagambalain dahil oras na may mangyari sa akin o sa anak ko ay uubusin daw ni Tatay Metrio ang buong angkan ng mga kalabang aswang. At yun nga, Papa Dudut, pagkatapos noon ay wala na akong na-encounter pang aswang. Nawala na rin ang tiktik tuwing gabi at makalipas nga ang 9 na buwan na iluwal ko ang isang malusog na sanggol na babae. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos na ang pamilya ko. 2 na ang anak ko ngayon at yung bunso ko ay 3 years old na. Naging kaklose ko na rin ang angkan ng aswang ni Tatay Metrio at Tita Mila. Although syempre hindi maiiwasan na matakot din ako paminsan-minsan. Pero kumpiyansa naman ako na hindi sila mananakit sa pamilya namin. At yun nga, Papa Dudut, totoo ang kwento kong ibinahagi ko sa inyong programa. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala, basta palagi nyo lang tandaan, misteryoso ang mundo natin at hindi lang tayong mga tao ang nakatira at nagmamay-ari ng mundong ito. Yun lang po. Maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Moira. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.